Samantala, usap-usapan po ngayon ang pagtataas ng multa sa mga mahuhuling kolorum na sasakyan. Aabot ng 50,000 piso ang multa sa mahuhuling kolorum na jeep, habang 1 milyong piso naman sa kolorum na bus. Ano naman kaya ang say ng mga motorista at commuter tungkol dito? Alamin sa report ni Von Aquino. Kung ang mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan ang tatanungin, matagal na raw dapat wala sa kalsada ang mga kolorum na sasakyan. Kaya naman approved daw sa kanila na patawan ng mabigat na parusa ang mga operator at may-ari ng mga kolorum na sasakyan. Sa unang paglabag, 1 million pesos agad ang multa sa operator na kolorum ang bus, 200,000 pesos sa truck, van at UV Express. Malaki rin ang multa sa kolorum na taxi, jeep, motorsiklo at tricycle. Ayon sa mga driver ng jeepney, bukod sa mababawasan ang kaagaw nila sa mga pasahero, iwas traffic pa. May iwasan na yung sobrang traffic. Saka yung mga may prangkisa, yun ang dapat manatili sa kalsada. Ganito rin ang pananaw ng mga UV Express at bus drivers. Ayon sa kanila, sila ang lehitimong nagbabayad ng prangkisa, kaya dapat daw na sila lang ang may karapatang mamasada. Anter naman kami na yung mga kolorum, mabiyahe tapos kami na wawalan kami ng mga yung pasahero. O ma'am, pabor ako doon. Kasi para hindi naman kawawa yung mga nagbabayad ng yung mga operator na nagbabayad ng kwan nila para sa mga sasakyan nila. Yung ibig sabihin yung malinis yung papel nila, ganun. Maging ang mga pasahero pabor din dito, lalo't kaligtasan daw nila ang nakasalalay sa usaping ito. Pero po mas maganda yung talagang legal kaysa sa illegal sila, di ba? Para yung safety din ng mga pasahero, kumbaga maproteksyonan din. Sa benefits, kung may mangyari man sa amin, ay wag naman sana. Hindi malaking bagay na kaysa yung sa kolorum, isa pa doon, abala ka pa pag mahuli pa. Para sa unang balita, Von Aquino reporting.